Okay, ito yung principle. So, punta tayong Bitcoin. So, ito sa 1 hour. Tamo. Kaya, importante yung plotting muna. Alam mo yung plotting. So, dito, naghulma tayo dito. So, ang inaantay natin bago tayo pumasok. Kung dito na siya. Okay, yung lumagpas siya sa saan? Sa either dito sa ito green na to. Itong green na to. Okay. O lumagpas siya rito. Ayan yung mga signal of strength bago pumasok. Kung sa 1 hour ka nagtitrade. Okay? So, paano malaman kailan kakapasok ngayon? Okay? So, isas nakahulma ka na. So, makita mo dyan may ano yan. Okay? So, pagdating dito. Okay? Uhulma ka na naman dito. Ihulma ka naman dyan. And then, maganda oh. So, ito yung previous mo. Ito na ngayon. Lumagpas siya. So, parang malakas na rin yung strength niyan eh. So, malamang yan na naman. So, dito lang. Titignan mo naman ngayon. Ganun lang. Okay, antay mo na naman. Lumagpas siya. Okay? Lumagpas siya rito. Nabuo yung ano niya, yung candlestick niya, hindi siya yung stick. Kasi pag lumagpas siya rito nabuo, mag-retrace yan dito naman. No? Doon. So, hindi siya lumalagpas. So, ngayon hindi siya lagpas. So, kailangan makapasok dyan. So, then, hulmahan mo na naman dito yan. Okay. Dito naman yung hulma mo. So, next is dito na yung pinaka wala na. Gamit ko na lahat. So, tanggalan natin para ito naman yung pinaka base mo ngayon. Yan. Ibig sabihin, bakit? Kung gusto mo magpasok ng buy, antayin mo na itong ito yung green, no, na candlestick. Lumagpas siya dito sa previous. Kailangan naka-close siya. Kasi pag nag-close yung buy dito, okay, ang mangyayari dyan, magre-retrace yan. Either dito, okay, tapos papalo na siya rito, tapos pinaka-possible dito, okay, tapos lilipad na yan sa next na naman, tapos magiging kataas na naman yung pinaka support mo, resistance, ganun lang. Okay, so since okay, so tingin ko magbabay pa yan bago magano pa yan dito mamaya, close pa yan dito tapos pag-aangat. So lagi mo titingnan yung saan ba nag-umpisa, no? Kinukulong mo siya. So sa 15 minutes. Okay, kitang-kita sa 15 minutes. Ito sinasabi natin na hulma. Sa 15 minutes, no? Kaya alam mo din yung basic geometry, no? So bakit yan? Hinanap natin yung sa new strength eh. Ang dami ko ng ano talaga. Ganyan din kung magka-trade ka sa 15 minutes, tingnan mo yung 5 minutes. Yun yung nangyayari para naubos na ano pangguhit ko. Okay. So ito yung mga possible na dapat lumagpas siya rito o dito. Actually dapat dito siya mapunta, somewhere here, na mag-close. Actually pupunta yan dito, na mag-close. Kasi kung hindi yan mag-close dito, saka magkapasok ng buy dyan. Hindi ka pwede magpasok dito ngayon ng entry mo for 15 minutes. Possible, no? Magpasok ka ng buy dito somewhere here na ngayon. Kaya lang pag nag shoot down pa siya rito tapos humaba,
laking talo mo. Kaya hindi ka magkapasok sa ganyan. So, antayin mo muna yung signal strength ng dito, no? Na mag-buy dito siya. Hanggang dito siya. Or, gusto magpasok ng sell, antayin mo na lumagpas siya rito. No, dito siya kapunta. Okay. Malabo ka mag-sell dito eh. Kasi possible pinakamahaba yan hanggang dito na lang eh. Tapos babalik siya ulit dito. Tapos bago mag-sell. So, ganun lang pagpasok. Mag-aantay ka ng confirmation ng strength. Tapos retracement. So, let's say ito, no? Bumaba siya ng nag-sell dito. Okay? So, hindi ka pwede magkapasok dyan ng sell. Antayin mo na lang magpas ito sa violet na to. So, kung gusto mo mag-sell, antayin mo siya rito. Kasi pag dito siya, either papalo yan eh. Dito eh. O dito, bago siya mag-sell. O kaya kung gusto mo mag-sell, antayin mo na dito. Okay. Pinakasigurado. Mag-sell siya dito. Lumag pa siya rito. Okay. Mga dito siya mapunta. Okay, tapos antayin mo dito. Saka ka magtatay ang sell, tapos saka siya pupunta rito ulit. Hindi bihira yung mga dire-diretso spike up or down. Although nangyayari yun, pero hindi siya pangkaraniwan. So doon ko matatalo siguro ng yung entry mo, pero ito is 95 accurate to. O yan, kaya ganyan, gusto mo mag-sell dyan, pwede na, pero hindi siya ganun sigurado, diba? Bakit? Kasi pwede siyang lumagpas muna rito, tapos babalik siya, tapos kasi mag-buy, or pwede rin, kung gusto mo mag-sell dito, sumugal ka dito, pero hindi pa rin. Kung mag-sell kayo ito, ito lang yung magiging win mo, hanggang dito lang pinaka-possibility niyan. Tapos kung tumaas siya rito, pero dito pwede ka na rin mag-sell eh. Since hindi siya talaga lumalagpas, walang strength eh. So kung didiretso yan hanggang dito, mag-take profit ka, stop loss mo dito. Okay, tingnan natin sa 5 minutes na nangyari. So dyan, pwede kang pasok ng sell. Ayan, bumaba siya. Okay, so ayan. So yung hulma mo dito, so ang mangyayari dyan, kung pumasok ka dyan, stop loss mo dito. Kitang-kita mo sa 5 minutes, diba? So posibleng tumaas pa yan. Kung hindi na yan nalagpas, pahaba yan dito. Okay? Tapos bababa dito. Kung hindi siya bibigla, tataas yan, tapos bababa dito. Tapos tataas pa yan, retrace dito, tapos bang. O kaya, ganun. So dyan mo makikita. Gusto mo pa mas makita, malinaw, 1 minute. Tama mo, di ba malinaw yung 1 minute natin? So kanina, problema ng sell dito. Ang problema dito, bumaba siya dito, tapos tumaas siya dito ng onte. Hindi siya talaga nakabuo. Hindi siya nakabuo ng candlestick dito na buo kanina eh. So malamang magka-sell siya hanggang dito, no? Kung lalagpas yan dito, punta na siya rito, pero akyat pa ulit yan mga siguro dito bago siya mag-sell, kung mag-sell siya. Kung hindi, bigla siya mag-shoot pataas. Nakita mo yung strike, nakita mo kung kaya nakapasok, malinaw at hindi.